Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, alitan sa lupa sa General Santos City ikinasawi ng isang security guard. Siyam na armas na samsam mula sa sospek. Banta ni VP Sara sa Pangulo, bunga ng pagkakaaresto sa OVP Chief of Staff ayon sa depensa. Dating DILG Secretary Benher Abalos itinalagang Cabinet Secretary. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang security guard habang sugatan naman ang isa pa matapos ang pamamaril na pinaniniwala ang may kaugnayan sa alitan sa lupa sa Barangay Labangal, General Santos City nitong Miyerkules ng umaga. Kinilalang nasawi na si Wilson Villajuan, 60 anyos, na nakatalaga bilang gwardiya sa isang lupang inaangking pagmamayari ng pamilyang Espina. Ayon sa pulisya, nagkaroon umano ng tensyon at komprontasyon sa pagitan ng mga grupo na nag-aangkin sa magkatabing lupain bago nauwi sa putukan sa kahabaan ng National Highway sa Purok, Ularte. Samantala, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad at naaresto ang isang lalaking pedicab o sikat driver na itinuturong suspect sa insidente. Narecover din ng pulisya ang sakong naglalaman ng 9 na matataas na kalibre ng baril. Naniniwala ang pamilya ng biktima na may kaugnayan ng insidente sa matagal ng sigalot sa pagmamayari ng lupa sa lugar. Gayunman, sinabi ng pulisya na patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung may iba pang sangkot sa krimen. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang umano'y mga pagbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay nag-ugat sa pagkakaaresto at pagkakadetine ng kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Sa ikatlong araw ng impeachment trial kahapon, sa bahagi ng cross-examination ng depensa sa witness na si NBI Senior Agent John Mark Calilong, sinabi ng kampo ni Duterte na labis itong naapektuhan ng ma-contempt si Lopez sa isinagawang investigasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Gayunman, nilinaw ng depensa na hindi nito ipinapakitang tama o katanggap-tanggap ang umano'y mga pagbabanta, kundi nagbibigay lamang ng konteksto sa mga pangyayari. Dahil dito, nagpalabas ng subpoena ang prosekusyon kay Lopez upang humarap sa pagdinig na itinakda sa Hulyo 14. Samantala, magpapatuloy ang pagtalakay ng impeachment court sa Article 4 sa Lunes, Hulyo 13, kung saan inaasahang ihaharap ng prosekusyon ang ikalawang witness. Nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Interior Secretary Benher Abalos Jr. bilang bagong Cabinet Secretary. Ayon sa Malacanang, magsisilbi si Abalos bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga usaping pambansa, lokal at internasyonal. Siya rin ang magiging pangunahing ugnayan ng Malacanang sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor. Pamumunuan din ni Abalos ang Strategic Action and Response Office. Udyat ang kanyang appointment ng pagbabalik niya sa gobyerno mahigit 1 taon matapos siyang tumakbo sa pagkasenador sa halalan noong 2025. Bago ito, kabilang si Abalos sa mga unang itinalagang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos at nagsilbing kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG mula 2022 hanggang 2024. Kasabay ng kanyang pagkakatalaga ang muling pagbuhay sa Office of the Cabinet Secretary na binuwag noong Hulyo 2022. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenor, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.